Ayan po, ang magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss. So welcome again po sa J-Lot Vlog. So for this episode na naman po natin, andito pa rin po tayo sa bayan ng Umingan. Pangalawang lote na po itong titignan po natin sa araw nito. So itong property naman po ito ay meron pong sukat na 7.5 hectare na ang presyo po ay 120 per square meter po ang kanyang presyo. At kasama po namin si madam, yung aming source po sa property na ito. So ito po ay nakaalong farm to market road. So dito sa part na to, sementado po siya. Tapos mga ilang metro lang po ang layo po niya sa mga kabahayan, sa school, sa barangay hall, at sa power line, at saka internet connection po. Siguro mga 200 meters lang po siguro. So estimate lang naman po yun. So ito na po yung property na binibenta. Bali nahati po siya ng farm to market road. Kabilaan po yan. Dito sa kabila, ang pagkakaalam ko po nito ay meron pong nasakop po dun sa may mini dam. Yan po sa part sa baba po na yan, meron pong mini dam po dyan. Sa ngayon po ay naubos na natin yung tubig niya. Wala na. So ayan po. So sa property po na ito, yun nga po, buhay pa naman po daw po yung nakapangana sa titulo, no extrajudicial. At ang title po daw po nito ay dalawang titulo daw po. 2 titles po ito na buhay pa po yung nakapangana sa titulo ayon po sa source po namin. At may mga puno po ng mangga ito. Di lang po namin alam kung ilang puno yung mangga. Hindi po masabi ng aming source. At ito nga po ay may mga iba't ibang puno rin po nakatanim. Tapos ang kanyang entrada, kabilaan siguro sa mga 100 meters more or less. In-estimate na lang po namin dahil yun nga po yung source po namin. Hindi rin niya po kabisado. Pero yung nakakabisado kasi yung kanyang mother. So yung mother po niya hindi po namin kasama ngayon. So ang inutusan na po dito na kasama po namin yung kanyang anak. So sabi nga sa akin nung mother po niya, tignan niyo na sir para ano po, sabi naman po niya. At yung anak ko na po sasama po sa inyo. So tinuro po sa amin to. I-estimate na lang po namin. So kailangan po natin dito ng geodetic kung sakasakali po talaga. Pero kailangan talaga po kung sakaling mabili niyo po, kailangan po natin ipa-geodetic po ito para malaman natin yung mga boundaries. So pasensya po, wala po tayong drone video po ngayon dahil ang ating drone man, si Boss Jason, ay masama po yung pakiramdam. Kaya babalikan na lang po namin para i-drone po itong property nito. So sa ngayon po ay ang gagawin po na namin, i-vlog ko na lang po muna, i-upload ko sa Facebook, sa YouTube. Tapos to the follow na lang po yung kanyang drone video sa property po na ito. So ito po ay may mga bakod na po siya, may mga hog wire. Pero ang poste po nung mga bakod po ay Madrid de Cacao. Ayan po, mga Madrid de Cacao po yan. So ito po yung ibang portion po ng property. Ito po yung ibang portion ng 7.5 hectare. At ito naman po yung ibang portion. So magkabilaan po ito na property. 2 titles daw po ito. Di ko lang po alam kung mga ilan yung sukat ng isang titulo at yung ilang sukat ng isa. So malalaman na lang po natin upon viewing po yung kanyang titulo. Tapos para makausap niyo din po yung mismong may-ari at kung gusto po i-negotiate yung price na 120 per square meter, murang-mura na po iyon. At kasapin natin yung mismong may-ari. At malapit lang po ito sa National Highway. Siguro mga lang po, mga 5 kilometers lang po siguro sa bayan ng Umingan, Pangasinan, sa mismong town proper. Mga 7 o 8 kilometro po siguro. Estimate lang naman po yun. Sa T-Plex Carmen siguro mga 20 minutes driving lang po. So malapit-lapit lang po siya sa exit po ng T-Plex sa Maynila, mga 3 oras po. So ayan, kaya tingnan natin, at least ito naman kitang-kita naman kasi may bakod naman po siya. Tingnan natin yung pinakadulo po ng property kung kaya natin puntahan. So ito po ay farm to market road. Sa bandaran po yan. May mga binibenta pa po mga 22 hectare, mga 16 hectare. Yun nga lang po ay tignan po namin kung kaya po namin puntahan sa araw na to dahil maluwang po yun. At kailangan na po namin talaga ng drone po sa mga itong kalawang na property. Ayan, so ayun po, luwang pa. Baka hindi lang 100 meters po yung kanyang entrada po dito.
hihigit pa. Ayan. So itong property na ito ay may mga hili-hili po siya, may mga part na flat, mayroon pong part na slope. Kagaya nga po nito, may mga part na mataas po siya. Dito rin po sa kabila. Ayan, mataas po siya. Ayan po, may bakod pa po siya doon, no? So, nahingal na ako. 7.5 hectare po na 120 per square meter. Di ko lang po sure kung tax updated po ito. At hindi ko rin po sure kung pero babayaran po nila yon kung sakasakali po. So ito na, hindi pa, diretso pa. Ayan pa yung bakod nyo. Ayan. So ayan pa. Maluwang nga, maluwang po yung entrada po niya. So ayan po yung mini dam. Sa ngayon po ay ano po siya, wala pong laman yung kanyang mini dam. So hindi ko na po mapuntahan yung kanyang pinakadulo. Siguro nasa 100 meters po mahigit yung kanyang dulo. So puntahan naman po natin yung kanyang mini dam. So ayun po, ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video sa property po nito. So ito po, meron po tayo dito na daan po rin po dito, napapunta po dito sa kanyang pinaka sakop po niya dito sa may bandang mini dam. So mga ilang metro lang po layo po niya sa farm to market road, siguro mga 50 meters lang po siguro. So ito na yung kanyang mini dam. At ngayon po ay naubos na po yung tubig niya. Wala na pong laman yung kanyang dam. So ayun po yung 7.5 hectare po. Ayun, napakuran na po. Ewan ko lang po kung yun po yung boundary ng property nila. Ayun po yung may bakod po niyan. Ito lang po kung sa ano po yan. At ayun nga po, maganda po siyang gawing dito. Pwede kang maglagay ng villa o yung kubo dyan sa part na yan, para pag may laman yung dam po niya, yan po yung pwedeng pamingkwitan kung sakasakali po. Ayan. Tapos may mga punong mangga dito, may mga mahogany, at ano pa, marami rin po mga ano po dyan, nakatanim din po ng mga puno o kaya mga tumubong puno lang po yung mga andyan. Ayan po. So kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property nito, ito po ay pasture land po itong property nito. At maganda rin po siyang i-develop, pwedeng gawing resort, or ano pa magandang gawin dito, boss? Or ano? Rancho. Ayan, rancho po. Ayan. Sa mga may mga alagang mga hayop, may mga alagang mga baka, ganyan, kambing, kalabaw, mga manok, pwede po ito. Maluwag na po ito sa sa area po niya na 7.5. At yung presyo po niya ay 120 per square meter. Murang-mura na rin po 'yon. Dahil pero kung sakaling i-negotiate nyo pa yung price na 120, pwede pa naman pati kausapin yung may-ari. Yung bahod niya, ganda boss, yung bahod niya, ganito sa bandaron, ganyan din yung bahod niya. Mga bob wire. Yung nilago ko kanina, boss, nasa 100 meters na ako, pero hindi ko pa naabot yung pinakadulo. So ibig sabihin nito, mahigit sa 100 meters yung kanyang entrada, both side. So mga 4 layers na 3 layers. Yung iba, boss, may 4 na layer yung iba. So ayan po, may mga puno rin pong kawayan. At karamihan dito may mga karamihan na puno yung yung ipil-ipil, mga dirty kakao, tsaka yung mga mahogany, mga alibangbang. Yan po yung mga So ito po yung kanyang daan po na papunta po sa papunta sa kanyang mini dam. Ayan po. So nakakahingal po. Ulitin ko po, 7.5 hectare, 120 per square meter, 2 titles, buhay po yung nakapangalan sa titulo, no extrajudicial, ang po source po namin. At malapit na po sa town proper, at malapit po sa National Highway, mga ilang kilometro lang po. Sa Maynila, mga 3 oras pong biyahe. Source of water po dito, deep well, tsaka yung mini dam. Source of yung kuryente, sa mga 200 o 300 meters lang po yung kanyang power line. Ayan. So ayan po. Tawag lang po kayo sa akin kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito. Ayan. At yung kanyang drone video, tutapalo na lang po. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.